Sunog na. Ay, tibagnol, daot. Tuyo ka daw. Nalagi mapili. Dauban lagi na pa. Iya mga kaning mga unas niya nga gabitay ba mo man ay dauban or maulian. Hello everyone! In today's video ay samahan niyo ko sa aking mga ganap sa farm. So, bago yan, mangunguha muna tayo ng preskong gulay dito sa aking munting vegetable garden. Maraming gulay dito. Ayan yung mga talbos ng tinangkong. So, ito yung mga talbos ng tinangkong na kunin natin. Masarap ito, preskong presko. Masarap siya panghalo ng munggo. At masarap din siyang panghalo ng tinolang isda. Ayan guys. So, maganda talaga pag may tanim ka kasi anytime pwede kang mangunguha ng mga preskong gulay. Kahit nandito ka lang sa bahay mo, hindi ka na mamamalengke, libre na yung gulay mo dito. So, hindi lang yung tinangkong yung gulay namin dito. Meron din kaming may iba't ibang klaseng gulay, kagaya ng ampalaya, kagaya ng okra, ayan guys, kagaya ng alugbate. Napakaraming dito guys, gulay. Kung magtatanim ka lang, kung marunong ka lang magtanim dito sa probinsya, libre na talaga ang gulay mo dito. Kasi napakadami naman, napakalaki ng place naman dito, madaming area. Hindi kagaya sa city na wala kang pagtatamnan. As you can see guys, hinahawi ko yung mga tangkay ng tinangkong dahil humahalo na siya sa kabilang plat ng alugbati. Ayan, so yung iba pinutol ko, tinapon ko yung iba kasi napakabilis talaga nitong tumubo. Ayan guys, oh. So ito naman yung part ng alugbati. Hahaba din yung tangkay ng alugbati natin kasi ang bilis kasi nilang tumubo kapag hindi ka pa nakapag-harvest ng 2 o 3 araw, dadami na kaagad sila. So ito yung pinaka-the best kapag titira ka sa probinsya at marunong kang magtanim ng kung ano-ano kasi makakalibre ka talaga, makakasave ka talaga at makakaipon ka talaga ng pera kasi hindi ka nabibili sa palengke. Libre na yung pagkain mo. Libre na yung pang-ulam mo. Bili ka lang ng munggo. Tapos may pangsahog ka na, may panghalo ka na. Bili ka ng isda, pang-prito. Lagyan mo lang. Lalong-lalo na itong alugbati. Napakasarap nito guys. At itong okra, pwede siyang panghalo sa paksiw na isda. Pwede siyang panghalo sa sinigang. Kahit pwede siyang ilaga mo lang, tas isawsaw mo lang siya sa bagoong. Masarap yan. Favorite ko din yan at favorite din yan ng anak ko. Meron din tayong ampalaya. Ito yung ampalaya namin. At ito naman yung alugbati. Ginupit ko na yung alugbati kasi umakyat na siya. Nag-overpower na siya doon sa akyata ng ampalaya. Yung ampalaya naman namin guys, nasira yung iba dahil kailangan niya ng spray. Mabilis kasi siyang dapuan ng mga uod, ng mga insekto. Kaya mabilis masira yung mga ampalaya. Kailangan siya ng insecticide bawat linggo. Pero hindi ko na siya inisprayhan kasi masama sa kalusugan yung palaging nag-i-spray sa mga gulay. So, yung gulay ko is very organic yan kasi wala siyang commercial fertilizers na inilagay. Very organic po yan at healthy and recommended po siya na kainin or kainin araw-araw kasi very healthy po yung mga gulay talaga compare natin na sa pagkain ng palaging pork or yung mga processed food. So,
Ito naman yung aking mga bulaklak, mga vanda, dito sa harapan ng aking bahay. Katapat lang ito ng aking vegetable garden. So, maganda talaga dito sa probinsya guys kung marunong ka lang talagang magtanim. Ayan, yung ating, para siyang butterfly na plant. So, matapos kong manguha ng gulay, pumunta ako sa farm at eto nakita ko yung pamangkin ko na nag-grass cut siya. Alam niya kasi kung paano mag-grass cut at meron din silang grass cut sa kanilang tahanan kasi ano siya, agriculturist po siya, graduate siya ng agriculture. Naami diri sa farm, manguha mig bayabas. Hello guys. Ulan kaayo. Dara o bayabas to. Dara. Dilaw pa lang siya. Nga bayabas. Daghan kaayo bayabas guys. Dara o. Muha tag bayabas. Hindi sa unahan oh. Pa o. Asa? Kani? Hilaw man eh. Hilaw eh, gahi. Kanang daw diri. Gahi ko. Asa? Ano isa? Ana. Gahi. Gahi. Wala na humot. At pagkatapos naman naming manguha ng bayabas guys, ay nanguha naman kami ng kamuting kahoy o tinatawag na balanghoy sa Bisaya. So ito, ano kasi siya, matagal na namin itong itinanim, kaya lang hindi namin pinansin, mga 2 years na yata siyang tinanim. Hindi lang namin siya pinansin, akala namin may mga laman pa siya sa ilalim, may makukuha pa kami sa ilalim na mga laman or mga root crops ba. Kaya lang kinain na siya ng daga sa tagal ng panahon. At saka nung nagdaang ulan, nabulok lahat ng mga laman sa ilalim. So ngayon, wala na siyang laman na natira. Meron kaming nakukuha pero konti na lang. Masarap kasi itong Wala man. balanghoy or yung cassava na gawing cassava cake, gawing minatamis na cassava. So, masarap ito guys. So, ayan, at dahil wala na kaming makuhang kasaba or balanghoy or kamuting kahoy sa Bisaya. So, eto at nanguha naman kami ng saging. Kasi yung saging namin dito, marami talaga yung saging namin dito. At yung iba, hindi na namin napansin na may maraming hinog na pala. Kaya tinaga na namin, pinutol na namin yung puno. Napansin namin na marami pala kaming mga hinog na saging dito na saba. Kaya lang, sira siya, hindi siya pwedeng ibenta dahil may sakit yung saging namin dito. Yung tinatawag na panama. Kapag binalatan mo yung saging, may ano siya sa ilalim. May itim siya sa ilalim, kaya hindi siya pwedeng ibenta. Hindi siya bibilhin ng mga buyer. Kasi nga, sira siya. Pwede mo naman siyang kainin, pero kailangan mong piliin yung pwedeng kainin. Kasi merong napipili naman na sa isang buwig ng saging, may napipili naman na hindi sira. Pero kadalasan, sira siya. Kaya ang ginawa namin is, kukunin namin siya, tapos ipapakain namin siya sa mga kambing. Yan lang yung nakuha namin na saging. At ayun, dahil malakas na yung ulan guys, pumunta kami sa kubo, dito sa kubo namin sa farm. Meron kami mga alagang hayop dito, merong mga pato, merong maraming manok, meron ding mga maraming kambing. So, sumisilong muna kami dito at dito sa paligid ng kubo, meron din kaming mga pananim dito na mga pinya, mga dragon fruit. Ayan, itong dragon fruit namin is hindi pa namunga. Actually, matagal na namin siyang tinanim. Almost 2 years na namin siyang tinanim. Kaya lang, hindi siya makakakuha ng direct sunlight. Kasi maraming puno yung nakapalibot sa kubo. So, hindi talaga siya namunga. Ayan. So, ito naman yung pagkain ng mga kambing namin. Mga sanga ng ipil-ipil. Ayan. Yan naman yung mga damo
na binitin kasi yan yung kakainin ng mga kambing. O ayan yung mga manok. Free lang yung mga manok dyan. Yan yung mga pagkain ng mga kambing guys. Ibinitin talaga yan para hindi siya mahulog sa lupa kasi napakapihikan talaga ng kambing. Kapag nahulog yan sa lupa, hindi na nila kakainin yan. Ito namang kambing na ito is buntis siya. Binili siya ni Habi na buntis na bago pa lang siya dito. Ilagay siya sa hiwalay na kulungan kasi baka ma-stress yung pagbubuntis niya kasi sa kabilang kulungan madaming kambing doon at baka magalaw siya ng mga lalaking kambing. So ayan na, at dahil malakas na yung ulan, kinalagan na yung mga tali. So tinanggal na yung mga tali, yung mga lubid sa mga kambing doon sa damuhan para makauwi na sila dito sa kubo. Ayan. So madaming kambing, mga ano yata sila, 11 or 12. Mga ibang kambing, 3 yata yung buntis dito. Ayan yung saging na kinuha namin kanina since sira naman siya, hindi naman siya pwedeng mapakinabangan. Ginawa na lang namin pagkain ng kambing. Ayan, nakabitin siya at yan na yung kakainin ng mga kambing. As you can see, yung kulungan ng aming kambing, meron siyang parang stairs o parang hagdanan kasi nagkakasakit kasi sila kapag umapak sila doon sa kanilang mismong dumi at kanilang ihi. Hindi kasi advisable na yung kambing ay nakahiga sa lupa kapag sila ay natutulog dahil prone sila sa sakit. At dahil medyo tumila na yung ulan, umuwi na kami sa bahay matapos naming manguha ng cassava or kamuting kahoy. And then nakita namin itong mga kambing ng aking kapatid dito. Medyo makulimlim dito sa paligid kasi nga maulan-ulan dito yung panahon, yung klima. So ito nga pala yung nakuha namin na cassava or kamuting kahoy. Konti lang siya pero pwede na itong gawing cassava cake at yung minatamis na cassava. Yun lang. Thank you so much for watching. Bye bye.